Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 6, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa yung shear line na nakaka-apekto nga po yan sa eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Expected nga po natin magkakaroon tayo ng mga pagkulimlim ng kaulapan at paminsan-minsan mayroong pagbuhos ng pag-ulan. At yung northeast monsoon naman natin, apektado po niyan ang Northern Luzon, habang yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone ay apektado naman po niyan ang parte ng Eastern Visayas at ang parte ng Mindanao. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast, patuloy pa rin po natin mararanasan yung mga biglang pagbuhos ng pag-ulan, pero wala naman po tayong minomonitor as of now na posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, sa expected na nga po natin, mamaya nga pong alas 6 ng gabi, mataas po ang posibilidad ng tsansa ng pagulan sa halos sa buong Mindanao. Sa southern portion po ng Visayas, makulimlim na kaulapan sa Palawan, at magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Luzon and Metro Manila. Asahan lamang po natin yung localized thunderstorm o yung mga biglaang pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, expected natin na dahan-dahan magiging maayos ang lagay ng panahon at mananatili po na may mga tsansa ng pagulan sa parte ng ilang bahagi ng Mindanao, eastern section ng Visayas, at magiging maayos at magandang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po January 7, expected na po natin na dahan-dahan pong gaganda ang lagay ng panahon at muling lalakas yung northeast monsoon o yung amihan. Kaya asahan natin na mararanasan na naman po natin yung mas malamig pa na simoy ng hangin. Pagdating po ng January 8, expected natin yung shear line ay bababa po yan sa parte ng Bicol region ng eastern Visayas. At pagdating po ng January 9 hanggang January 10, expected na po natin na magkakaroon pa rin po ng mga pagulan sa parte ng Bicol region, Metro Manila, Mindoro provinces, eastern section ng Visayas, at ilang bahagi ng Northern Luzon dahil po yan sa shear line. Pagdating naman po ng Sabado, January 11 hanggang January 12, expected na nga po natin na mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa parte po ng Bicol region. Asahan nga po natin, posible tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Expected na rin po natin sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao, may mga tsansa ng pag-ulan, at ganoon din po sa parte ng Palawan. Pagdating po ng January 13 hanggang January 14, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ng Bicol region, ilang bahagi ng Visayas, Mindoro provinces, dahil pa rin po yan sa shear line. Pagdating naman po ng January 15 hanggang January 16, dito po sa January 15, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa parte ng Bicol region, pero pagdating nga po ng January 16, huhupa na po yung mga pag-ulan. Pagdating naman po ng January 17 hanggang January 18, yung parte po ng Northern Luzon by January 17, mataas ang tsansa ng mga pagulan, at pagdating naman po ng January 18 ay mataas muli ang mga posibilidad ng mga biglang pagbuhos ng mahihina at katamtamang pagulan sa parte ng Central Luzon, Bicol region, Mindoro provinces, at eastern section ng Mindanao. By January 19 hanggang January 20, expected po natin yung eastern section ng ating bansa ay mananatiling mataas ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.